of the Lord. Thanks be to God. Let us now honor the star that is rising and have come to do Him homage. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Born in Bethlehem, Judea, in the days of King Herod, behold, Magi from the east, King of the Jews, who saw his star at its rising, and have created trouble, and all Jerusalem with him. Certain from them the time of the star's appearance. He sent them to Bethlehem and said, Go and search diligently for the child. When you have found him, bring me word, that I too may go and do him homage. After their audience with the king, they set out. And behold, the star that they had seen its rising preceded them, until it came and stopped over the place where the child was, with Mary his mother. They prostrated themselves and did him homage. Then they opened their treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to return to Herod, they departed for their country by another way. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Lahat, Christmas matatandaan na ang Christmas. Ang Christmas po ay hanggang next week pa, hanggang next Sunday pa. Baliktad tayo no? Kung kailan wala pang Christmas, saka tayo energetic to mag-greet ng Christmas greetings. Pero ang Christmas po natin ay extended at matatapos sa kapistahan ng pagbibigyan sa ating Panginoong Jesucristo. Next week na po ang celebration niyan. I-share ko lang po sa inyo ang isang pangyayari nung ako po ay seminarista pa lamang. At sa amin po mga missionaries, meron po kami tinatawag na sa formation program namin na tinatawag na novitiate program. Ang novitiate ay bago kami mag-aaral ng theology. So isang taon po yan at pag-aaralan namin ang batas ng aming kongregasyon. At nangyari nung kapanahunan namin, kami seminarista pa, ang novitiate house, ang bahay ng mga novices, ay doon ilagay sa Thailand. So kami po ay pinadala sa Thailand, 6 po kami mga Pilipino, at sa 6 na yun, 5 ang naging pari. Thanks be to God. At in 1 year na stay namin doon, lagi kami nagsiserve sa simbahan kung saan malapit ang aming novitiate house. At konti lang naman ang community dahil hindi naman Christian country ang Thailand. Minority lang po tayo sa bansang iyon. At meron isang family na kung saan ay napaka-generous sa simbahan at generous din sa amin. Napakayaman ng pamilya ito. At close sila sa amin at lalo na sa akin. Dahil sinabi nila na parang ikaw na anak namin kasi nawala yung kanilang anak na kaedad ko lang din, lalaki. Kaya parang substitute ako sa kanilang nawalang anak. So napaka-close ko sa kanila. At lahat pag-alagi ang binibigyan ng kids kasi nga tinuturing na ako na anak. Ngayon, before kami nakauwi dito sa Pinas, siguro 2 months before, nagkaroon ng malaking bad news. Dahil yung lalaki, husband, ay nagkasakit ng cancer. At everyday, dumadalo kami, bibisita namin siya sa hospital. Until that last day niya. At nung last day na yun,
lahat ng mga kasama ko pinalabas sa room. At ako lang sa loob at siya. At sinenyasa niya ako. Isang time kasi ang hirap po ng communication. Kasi hindi sila magaling mag-English. So, pinalapit niya ako. At pinalapit niya yung tenga ko sa kanyang bibig. So, lumapit ako sa kanya. At ang huling sinabi niya sa akin, natatandaan ko ba, Yalit Koshije. At yun, nandaan ko talaga kasi mayaman eh. So, baka may pamana sa akin. Yun din yung isa sa mga iniisip ko. So, kasi po, sige, tatandaan ko to, at hindi ako magtatanong sa mga kilala kong type people. Ako lang mismo ang mag-decipher o ano man to. So, pagkatapos nun, siya'y namatay, at talagang translate ko ng sarili ko lang. Nag-Google ako, Google Translate naman eh, from Thai to English. Kaya tinay ko doon, Yayin Oxygen. At doon, nagulat ako nung nakita ko. Talagang surprise, kasi ang nakalagay doon sa translation ay, don't step on the oxygen. Ibig sabihin, apakan ko pala yung oxygen, kaya hindi makahinga. Mga kapatid, gagawin ka pumatay ng tao, ha? Mga kapatid, napakahirap po ng language barrier. Kasi minapit po namin dito sa Carmona, meron po kami 4 na Thai seminarians. At isa doon, talagang hindi masyadong nakapagsalita ng English. Sa kanya, yes lang, yes father. Ang hirap talaga pag may language barrier. Pero mga kapatid, sa Diyos, pag nagbibigay ng mensahe ng Diyos, kahit anong language mo, maiintindihan mo. Eto po, may isang mensahe ng Diyos sa season ng Pasko. Ito ay ipanganganak ang manunubos. Ipanganganak ang Kristo's Hari. At dalawa ang receiver ng balitang ito. Ang isang grupo ay naniniwala kay Yahweh, naniniwala sa Diyos. At ang isang grupo naman ay yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Ngayon, dito muna tayo sa mga naniniwala sa Diyos. Paano ipinadala ng Diyos ang kanyang mensahe na merong isisilang sa pamagitan ng anghel? Noong simbang gabi pa lang, lagi natin naririnig na binati ng anghel ang ating mahal na ina, si Mama Mary. Maria, magalak ka, kasi pinalulunan ka ng Diyos. At ikaw ay magdadalang tao, at ang bata na ito ay anak ng Diyos, pangalanan mo Jesus. Sino nagbigay ng mensahe? Ang anghel. Noong nabuntis din si Elizabeth, sino nagbigay ng mensahe kay Zacarias? Anghel pa rin. Sinabihan ng anghel ni Zacarias, Zacarias, yung asawa mo mamilihi. At yung magiging anak ninyo, si John the Baptist, ay magiging pinakadakilang propeta at siya ang maghahanda ng daan sa Mesiyas. Ngayon, nalapit sa Jose na buntis si Maria na hindi naman sa kanya. Gusto na niya gumalayan ng palihim. Anghel ulit sa pamagitan ng panaginip. Ano sinabi ng anghel sa panaginip? Huwag kang mag-alala dahil ang nasa sinapupunan ni Maria ay anak ng Diyos at pangangalanan mo yung Jesus. Kaya tuloy ang kasal. At nung ipinanganak na nga ang batang Jesus, ang mga pastor nagbabantay sa kanilang pastulan at dumating ang bugbo ng mga anghel. At anong sabi ng mga anghel ulit? Sinilang na ang iyong hari. Puntahan niyo, nasa Bethlehem. So, ang mensahe ng Diyos sa mga believers ay through angels. Ngayon naman, ang second group, paano yung mga hindi naniniwala sa Diyos? Paano yung mga pagano? Paano diniliver ng Panginoon ang mensahe na mayroong isisilang na anak ng Diyos? Sa pamagitan ng, narinig natin ang tala ng star. This Magi, dyan din po nanggaling ang magician na word. Magi, ibig sabihin mo nito ay hindi naman talaga hari. At hindi naman talaga ibig sabihin na tatlo ang hari na bumisita. May hari ba kayo dito? Nagtago. Hindi naman talaga 3 kings. Wala namang minention na tatlo ang hari na bumisita. Tatlo ang gifts. Ano ang gifts? Gold, frankincense, at myrrh. Hindi tatlong hari. Kundi may mga magi. At ang mga magi, hindi naman talaga hari daw. It's either pwede na sila ay mga astrologers, pwede sila ay mga philosophers, pwede sila ay mga scientists. They are
scholars, mga matatalino, wise men. At paano pinadala ng Panginoong Diyos ang kanyang mensahe sa mga hindi naniniwala sa Kanya? Through star. And star is part of nature. Because these guys, these wise men, are observers of nature. Inoobserbahan nila anong ang takbo ng nature, ang hangin saan papunta, ang araw saan sumisila. Sa gabi, bakit ganito ang forma ng stars? Bakit ganito ang planeta? So they are learners of science and they're beholders of the sky. Kaya para mapunta, matanggap nila ang mensahe, kanina, mamaya po, insensura natin ang tinapay at alak para ito ay maipadala sa langit. Dahil ang insenso ay para sa Diyos. So, ibig sabihin, ang batang ito na isinilang ay Diyos. Pangatlo, ang myrrh. Ang myrrh ay pabango. Ang ginagamit ito kung patay na ang tao para matakpan, masapawan ang amoy. Pag maligay ang tao, ay lalagyan ng myrrh, pabango. Ibig sabihin, mamamatay ang batang ito sa kanyang pagliligtas sa atin. So yan ang symbols ng mga binigay, ng mga pantas, ng mga media. So mga kapatid, close na close sila. Mula elementary, kasama sila, kasama sa kalokohan, kasama sa saya, sa hirap. At nung graduate na sila ng elementary, nanato sila sa bawat isa't isa na sa high school, same school pa rin tayo, same section pa rin tayo, magkasama pa rin tayo. High school, magkasama sila. Same pa rin, kasama sa lungkot at sa ginhawa, kasama sa kalukuhan. At nung graduate na sila ng high school, decide sila, same school pa rin tayo sa college. So same school sila, same course. At nung graduate sila, same din sila ng trabaho, same company. At nung nagkaroon na sila ng sarili-sarili kanyang pamilya, ay same din sila ng day ng kasal. Sabay sila ng kasal. At nung nagtayo si iba sa atin, si Mama 2025, 2026, si Mama pa rin. No? Mas lalo kayong tatanda, paunahan ni Ma ang taon. Magbubuka na kayo 2030, 2026 pa. Kasi kayo, ayaw tumawa. Mga kapatid, ito yung mensahe sa atin. Gagawa at gagawa ng paraan ng Panginoon upang magbigay ng mensahe sa atin. Upang magbigay ng gabay kung saan tayo. Jesus, huwag na natin daanan. Ibang Waiting for the 22nd anniversary of God's Advent was God's Advent. and yours may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the Sacrifice sacrifice at your hands for for the the praise praise and and glory glory of of His His name. name, for our good and good of all His holy church. Look with favor, Lord, we pray, on these gifts of your church, in which are offered now not gold or frankincense or myrrh, but he who by them is proclaimed, sacrificed, and received, Jesus Christ, who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord you, And with your Spirit, lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our good and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For today, you have revealed the mystery of our salvation in Christ as a light for the nations. And when He appeared in our mortal nature, He made us new by the glory of His immortal nature. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Not gold or frankincense or myrrh, but he who by them is proclaimed, sacrificed, and received, Jesus Christ,
who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord you, And with your spirit. lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God. For today, you have revealed the mystery of our salvation in Christ as a light for the nations. And when He appeared in our mortal nature, He made us new by the glory of His immortal nature. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory as without end we acclaim. The body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ. In the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Mighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Mass has been offered. Go in peace. Thanks be to God.